Okay, good day pong muli sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Rico Tutorial Vlog. For today's video, biglaan nga pong napalitan ang aking trabaho bilang isang electrical foreman ay nalipat na po ako sa traffic signal foreman. So kaya ang mai-share ko naman po sa inyo sa video po na ito is mostly about po sa mga traffic signal. So ayan, kung interesado na po kayong malaman at makita ang aking bagong ginagawang trabaho, wag na po natin patagalin pa ang intro na to. Let's go. Ano na nga, bigla nga pong napalitan ang aking posisyon. Dati po akong electrical foreman dito sa aking company. Nalipat nga po ako sa pagiging traffic signal foreman. So ayan, nadagdagan na naman po yung aking responsibilidad at dumami naman po yung aking trabaho. Ngunit yung aking sweldo, hindi po umaangat yung aking sweldo. Nanatiling ganun pa rin. Kadalasan ganyan po yung mga mabilis na nangyayari po sa company. Mas mabilis kang iaangat sa iyong posisyon at dadagdagan ang inyong trabaho, ngunit ang inyong sweldo ay ganun pa rin. Takot na takot po silang magdagdag pagdating po sa sweldo. Trabaho, napakabilis po nilang magdagdag niyan. Yan, kung interesado na po kayong makita ang bago ko pong ginagawa dito sa aking bagong posisyon, bali ngayon ay nagpapakating po ako ng concrete gamit po ang cutting machine, at yung kinakating namin po doon sa daan ay lalagyan po namin ng loop detector para po sa traffic signal. Ayan, kung interesado na po kayo makita, tara puntahan po natin yung aking kasamahan na nagkakating po doon sa highway ng concrete. Okay, let's go. Sa part nga po ng video po na ito ay kinakat na po nitong kasamahan ko itong concrete gamit po itong cutting machine. So yan po yung mga square na lalagyan po namin ng cable na para sa loop detector. At ito naman pong kinakat nitong kasamahan ko na guhit na mahaba. Diyan po dadaan yung cable ng loop detector galing po sa kabila. Yan po yung una po naming nakat na guhit po na yan. Dalawang guhit po yan para po sa cable na dadaan papunta po dito sa may likuran po nitong kasamahan ko, at dyan po kami maglalagay ng full box. So ayan, pinapatsipin ko na po dito sa kasamahan ko yung pagdadaanan po nitong cable ng ilalagay po namin na loop sensor dito sa signal po na ito. Ayan, at ito naman pong hukay po na ito sa likod, dyan po ilalagay yung full box. Lahat naman ng cable ng loop detector ay dito pupunta sa full box na ito. Dito namin i-connect. At yung manggagaling na isang cable dito sa full box na ito, pupunta po yan doon sa manhole po na yan. Yung nagbigay ng supply po dito sa mga cable ng loop detector. Yan, tara puntahan po natin itong manhole. So dito po papasok yung isang cable sa manhole po na ito. Yan, pagdating po dito sa manhole na ito, pupunta naman po yung cable doon sa TLCP po na yan, sa traffic signal control panel po na yan. Diyan po magkukuha ng supply yung cable maging sa mga ilaw po ng traffic signal po na yan. Yung sensor, yung loop sensor ng na cable na manggagaling po dyan sa mga square box po na yan. Yung cable naman po na magbibigay ng supply dito sa loop, dyan po manggagaling sa TLCP po na yan. Ang ibig sabihin po ng TLCP, Traffic Signal Control Panel. Yung cable po na manggagaling po dyan na kulay gray, papasok po yan sa duct bank at lalabas. Dito po pupunta sa full box na ilalagay po namin. Yung mga cable po na connection na galing po dito sa mga square po na yan, yung kulay black po na cable, yan, dyan po iikot yung mga kulay black na cable sa mga square nga po na yan, at pupunta po yan doon sa full box na ilalagay po namin. Ang size naman po na ginagamit na cable para po sa loop detector ay 2.5. Yun po yung kanyang size. At gagawin ko din po ng drawing yung distance po ng mga square para mas lalo po ninyong maintindihan kung ilan po yung distance ng bawat isa ng square. Yan, sa mga nagnanais po na matutunan ang ganitong pag-install ng loop detector, panoorin lang po ninyo hanggang sa matapos ang aming video po na ito. Baka sakali po na makatulong po sa inyo at matutunan po ninyo kung paano po mag-install ng ganitong loop detector, dahil mostly po ngayon ang mga ginagamit ng detector para sa traffic signal is camera na po yung kanilang nilalagay.
So madali lang po mag-install ng camera, nilalagay lang po 'yun sa poste ng mismong traffic signal. Hindi po katulad nitong aming ginagawa na kailangan katingin mismo yung mga concrete at katulad po nitong mga ginagawa nitong kasamahan ko para makadaan po yung cable na para sa loop detector. Siguro kukunti na po yung gumagawa ng mga ganitong sensor para po sa traffic signal dahil kailangan mo pong katingin yung mga concrete po na yan gamit po nga itong cutting machine po na ito. Sobrang matrabaho po yung ganitong gawain. Kaya siguro kukunti na lang po yung mga gumagawa ng ganito. Depende na lang po siguro sa contractor kung medyo nagtitipid po yung contractor. Siguro ganito yung kanilang mga gagawin. Yung pag-cut ng mga concrete po na yan para sa mga sensor nga po ng traffic signal. So kapag medyo hindi nagtitipid yung company, siguro camera po yung pagagamit sa inyo dahil ang camera po kasi medyo may presyo. Hindi po katulad nito na cable lang po yung gagamitin nyo para sa sensor ng mga ilaw po ng traffic signal. Pero accurate naman po ito, okay naman po din ang working naman din po itong mga ganitong ginagawa na sensor, yung loop detector. Kung ganitong sensor po ang inyong gagamitin sa inyong mga installed na traffic signal, kailangan lang po talaga ninyo magtiyaga na katingin po yung concrete po na yan para sa inyong ilalagay po na loop detector sensor. At sa bawat square naman po na ito ay may bilang lang po yung iikot na cable dito. Make sure lang po na ang dulo po na cable na iikot nyo po dito ay nandun na po sa pull box. Kasi yung huli po na dulo po din ito ay didiretso din po din doon sa pull box. Diyan po yan magsasama-sama yung dulo. Lahat ng dulo-dulo po ng mga square-square po na yan ay diyan po magsasama-sama sa pull box po na yan. Para po hindi po kayo malito, lagyan po ninyo ng tagging yung bawat dulo. Sa pagtataging naman po, sa unang square na lalagyan nyo po ng loop, make sure yung dulo po na manggagaling po sa pull box ay lagyan nyo po siya ng number 1. Then pagkaikot nyo po ng 3 beses po doon sa unang square ng cable, babalik po yung dulo ng cable doon sa pull box, lalagyan nyo naman po siya ng number 2. Then kung natapos nyo na po yung unang square at susunod na po yung pangalawang square, ganun din po ulit yung gagawin po ninyo. Yung dulo na manggagaling po doon sa pull box, lagyan nyo po siya ng number 3. Then pagbalik po ng cable doon ulit sa pull box na galing po doon sa square number 2, lalagyan nyo po siya ng number 4. So ganun lang po yung numbering niya. Sunod-sunod lang po yung pagkaka-numbering. Make sure lang po ninyo na yung pagkakataging po ninyo ay maayos po yung pagkakagatla dahil pagka hindi po maayos ay magkakagulo-gulo po yung inyong tagging at magmamalfunction po ang inyong loop detector. So hindi po gagana ng maayos po ang inyong loop detector kung hindi maayos yung pagkakataging. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng nakapanood po ng video po ng about po sa pagcutting po nitong concrete para nga po sa ilalagay po namin na loop detector. Okay, ito na po yung sample drawing na sinasabi ko po kanina sa video na gagawan ko nga po kayo ng ganitong drawing para mas lalo nyo pong maintindihan at mag-guide ko po kayong mabuti sa pag-install po ng ganitong loop detector sensor. So itong design po na ito ay nakadesign po ito sa 4-way location. At ang sample po ng 4-way location ay katulad po nito. So maging 3-way location man po yan ay walang pagkakaiba po ng sukat po yan dyan sa mga box po na yan. Nagkakaiba lang po yan kapag 3-way location po ang lalagyan po ng ganitong loop detector, nagbabawas minsan po sila ng box. Minsan 8 lang po yung inilalagay or 6. So depende po sa location ng paglalagyan ng loop detector. So ito pong design po na ito, inuulit ko, ay para po sa 4-way location. Pero yung sukat ng bawat isa po dyan, same lang po lahat yan. Maging 3-way location man yan, 2-way location, 4-way location. Halos pare-parehas po yung sukat po niyan, yung distansya. Unahin po natin dito sa harap na ito. Kunyari itong guhit po na ito po yung kulay white na mini-mention ko kanina doon sa video. Na magmula po doon sa guhit po na yan, yung kulay white po na sinasabi kong pintura, magmula po dyan ay 1 meter po yan. At pagkatapos po nitong box po na ito, ang distansya naman ito, papunta po dito sa isang box na ito, ay 3 meter. So lahat na nasa harap, 1 meter po ang distansya niyan mula po dito sa guhit po na ito, or yung kulay puti po na pintura. So magmula po dyan,
1 meter po yan papunta po dito sa box po na yan. At magmula naman po dito sa box po na ito, papunta po dito sa kabilang box po na ito, halos pare-parehas po ang sukat po nila, 3 meters, 3 meters. So ayan. At inuulit ko po, ang design po na ito ay para sa 4-way location. So proceed naman po tayo sa paglagay po ng cable sa bawat box. For example, ito pong unang box po na ito. So ito po yung number 1 na box po natin na lalagyan ng loop, ng cable na loop detector. Magmula po dito sa pull box, yung dulo po ng cable, lalagyan na po natin ng gatla or tatanda na po natin siya ng isa. Pagkalagay po natin ng marking na 1, pupunta na po yung cable dito sa number 1 na square. So iikot po natin yan dyan ng 3 beses. Pagka inaikot na po natin ng 3 beses, ibabalik po natin dito yung cable sa pull box. So puputulin po natin yan. Pagkaputol po natin, yung dulo po na pinutol natin, lalagyan po natin ng number 2. And then pagka naputol na po natin, yung dulo ulit, lalagyan ulit natin ng yung pinagputulan natin na nalagyan na natin number 2, yung isang dulo, lalagyan po natin ng number 10 na tagging, number 3. Tapos pupunta naman po yun dito sa pangalawang box. Iikot na naman po ulit yan ng 3. Tapos pagkaikot po ng 3, babalik po ulit dito sa pull box. Puputulin po ulit natin. Lalagyan naman po natin ng number 4. So yun, nakadalawang square na po tayo. Pangatlong square, ganoon naman po ulit ang lalagay po natin. Kagatlaan po natin ulit yung dulo ng cable. Lalagyan po natin ng number 5. And then pagka nalagyan na po natin ng number 5, pupunta na ulit yung cable dito. Iikot po natin dyan. Yan, 3 ikot po ulit. Babalik po dito sa pull box. Lalagyan na po natin yung dulo po nung cable ng number 6. So yung dulo niya, number 5. At yung pinagputulan natin, lalagyan po natin ng number 6. So ganun lang po yun. Sunod-sunod po yung pagkaka-numbering niya. And then pagkatapos po ng 4 po dito sa harap, mag-uumpisa tayo ulit dito sa dulo po na ito. So ganun po ulit. Hanggang sa matapos po yan hanggang dito. For example, yung natapos po dito ay nagtapos po siya sa 20. Nandito po yung dulo ng 20 at nandito rin yung dulo ng 19. Kasi dito po siya nagtapos. Ngayon, magkukunik po yung number 2 doon sa number 3. Yung number 3 naman magkukunik sa number 4. So para magkadugtong-dugtong lang nga po siya. And then yung may iwan na dulo-dulo, 1 and 20, yun po yung ikukunik natin doon sa cable na pupunta dito sa TLCP. For example, yung dulo po ng nung cable, yung number 1, ikukunik po natin sa positive. At yung neutral naman po ay ikukunik po natin sa number 20. And then pag na-connect na po natin lahat yon, pupunta na po yung isang cable na kulay gray po dito sa TLCP panel. So yun po yung ilalagay po natin doon sa termination ng para sa loop detector sensor. Yung cable po na kulay gray po na pupunta na dito sa TLCP panel. Okay, kapag na-terminate na po nga natin sa loob po ng TLCP yung kulay gray na cable na nagbigay ng supply po dito sa mga cable na ilinagay po natin dito sa loob po na in-install po natin. Ang kasunod po natin na gagawin po noon ay i-program na po natin siya para malaman po natin kung gumagana po ng maayos yung mga in-install po natin na yan ng loop. For example, ito pong number 3 ay hindi po na-crimp ng maayos yung dulo po niya, hindi po nadugtong ng maayos, hindi po gagana yung mga kasunod po nito. So malalaman na po agad natin na hindi nag-function ng maayos yung ating in-install na loop detector. So dito pa lang magagawa na po natin siya ng paraan kung paano po natin aayusin. So yun po yung kahalagahan ng agad na ipoprogram mo siya before ka umalis dito sa una mong ginawa po na ito. Ayan, sa lahat po ng umabot po sa part po ng video po namin na ito, sa lahat po ng nanood ng video po namin na ito about po nga sa gagawin po naming paglagay ng loop detector sa signal po na ito, ay buong puso po kami nagpapasalamat na naman po sa lahat sa inyo. Lalong lalo na po sa mga followers at subscriber ko.
buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa panonood po ninyo at sa pag-subscribe po ninyo sa aking YouTube channel at sa pag-follow po ninyo sa aking Facebook page. Ayan. Siyempre, sa mga hindi pa po nakapollow sa aking Facebook page at hindi pa rin po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ito po yung aking YouTube channel at Facebook page. Same lang po yan ang pangalan, Rico Tutorial Vlog. At siyempre, pakihit din po nitong bell all para updated po kayo sa mga upcoming video pa po naming i-upload. Maraming salamat at kita-kita po tayo ulit sa mga susunod pa naming video na i-upload. Maraming salamat. God bless po muli sa atin lahat.